Bago pa man manalo ang nooy congressman na si Atty. Marcolita bilang senador, ay minsan itong natanong kung sakaling pala rin siyang manalo bilang senador, kung anong posisyon sa Senado ang nais nitong hawakan. Sa walang pagdadalawang isip ay ito ang sinabi ni Atty. Marcolita. Piling kong ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee, sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Isa yun kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon na magkaroon ng pag-asa ang mahirap. 30% of our national treasury goes to private pockets. Yung 30% na yun ay para sa public education, para sa public health, para sa public safety and public order. Ang natutubunan nun ay yung mga marginalized. Yun ang nawawala sa kanila. Kapag hindi naayos yun, lalong lulubha ang kahirapan dito sa bansa. Kahit ano pang sabihin nila, lahat ng administrasyon sinasabi na i-alleviate natin ang ating bansa sa kahirapan. Hindi mangyayari yun habang papalakas, papalaki ang antas ng korupsyon sa ating bansa. Matapos manalo ni Atty. Marcolita sa pagkasenador noong nagdaang halalan, ngayon ay ganap na ngang nahawakan ni Senator Rodante Marcolita ang posisyon na kanyang pinakaaasam nang maihalal siya sa nasabing posisyon noong July 25. I move that we elect Senator Rodante Marcolita as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcolita is so elected. At kagaya ng ipinangako ni Senator Rodante Marcolita, nahahabulin at pagbabayarin niya ang mga kurakot at mga kawatan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ngayon ay unti-unti na niya itong isinasa katuparan at ayon kay Senator Rodante Marcolita, uunahin niyang iimbestigahan at pananagutin ang mga nasa likod ng maanomalyang 5,000 plus na flood control na nagdulot ng malawakang pagbaha sa maraming bahagi ng bansa, partikular sa Metro Maynila. Pinaniniwalaan na ang mga nasa likod ng kapalpakan at depektibong mga proyektong ito ay ang di umano'y karamihan sa mga congressman na sumasideline sa mga kontraktor upang matapyasan ang pondo na nakalaan sa nasabing proyekto na nagre-resulta sa low quality at palpak na flood control. Ito ang isa raw ng umang anomalya sa mga flood control projects na ipinagagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcolita. Yan ay ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, may inihain ng resolusyon si Senator Erwin Tulfo para siyasatin ng Senado ang umunikatiwalian sa flood control project. Pagtutuloy ng ipinagsisiyasat kung saan nagamit ang bilyong pisong budget noong 2024 at ngayong 2025 para sa flood control, samantalang maraming barading pagsada at rinis na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Isa pa sa iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Senator Rodante Marcolita ay ang water GVAs na di umano'y hindi pabor sa taong bayan, bunga ng mataas na singil sa tubig na dagdag pahirap sa ating mga kababayan. Sabi ni Estrada, bukod dyan yung the flood control project, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires ang posibleng sinitin ng Blue Ribbon Committee.